Hello everyone! Nagbabalik na naman po kami. At syempre, welcome to our podcast called Time First! Yes, ngayon po araw ay makakasama natin ang isa sa mga kagrupo nating medyo corny, pero lagi nag-iisip ng malalim. Madalas, may mga banat niya, pinapatawa kayo or madalas, naiinis din kayo. May listahan siya ng utang at may listahan din siya ng jokes. Pero sigurado ako, syempre, na lagi niyang iniisip ang oras. Kaya naman, let's all welcome Justin. Yun. Maraming salamat sa pagpapa-unlock. I'm so happy to be here with you guys. Wow. Isang karangalan na makasama ang SB19. Ano ba ng deep talk si Justin? Hindi ka ba mahilig sa ganon? Hindi. Bakit? Wala lang. Malungkot na yung mundo eh. Bakit pag sinabi ba deep talks, malungkot? Oo nga. Wala Bakit lang. ka masaya? Oh. Okay lang. Sige. Gawin natin. Okay. Okay, gawin natin. May choice ba ako? Siguro ngayon, syempre, parang busy tayo as SB19. Paano mo siguro ginagamit yung oras mo outside SB19? Parang kahit naman busy tayo sa SB, Nandun parang pa rin yung utak mo? importante sa akin ang rest. So pag nakauwi ako, Every chance na merong na yun, rest. oo. So makapag-computer man ako, drawing on the side, ganyan, mag-ayos ng kwarto. Okay na yun. Parang So, sabi mo kasi before, tinatanong ko nga, kung 8 hours dapat 8 hours of sleep ka, gano'n. Ganun ka ka-strict. ngayon, anong oras ako gumising? 10. Natulog ako 2. Wow, 10. Tama lang. Saktong 8 hours, no? So, ano yun, parang pag binibilang mo na agad lahat from nasa office ka pa lang, gano'n. Kung ano yung gagawin mo, eto. Pag naisip ko na ay maaga bukas, edi mag-alarm ako gantong oras. Kailangan matutulog ako ganto. Pag late na, shocks. Sige, bala na. Inaano ko na, pati susuotin, sa susunod na araw, gano'n, anong gagawin. Pero meron ka bang mga newfound Glory. favorite things na gawin? Parang hobby na bago sa'yo na parang na tinatry mo ngayon. Na yun naman yung tinatry mo hanapan ng time. Paano mo sisimulan? I-try. Siguro wala pa akong sinisimulan, pero mag-isip ako ng gusto kong gawin. Gusto kong recently, parang gusto kong mag-training ng something sports. Anong Parang magpa-training talaga, volleyball, badminton, ganyan. Parang So, gusto mo kakaririn. physically active in a way? Or dahil sa sports pero lang? parang gano'n. Pero indoor sports. Drawing, sa alam mo yun, visualize. Mahilig. Kasi parang ako napapansin ko, kahit nga minsan nagme-meeting tayo, talagang nagsusulat ka or draw ka talaga pala. Parang yun yung hobby mo na. Parang, sige, yung fidget, gano'n din sa'yo. Parang fidget. Parang fidget drawing ba tawag sa gano'n? Parang feeling ko pag nag-drawing ako, parang sa meeting, merong meeting na kailangan talaga focus. Pero parang, minsan pag nag-drawing ako, tapos habang nagmi-meeting tayo, mas nakakapag-isip ako in a positive way, parang gano'n. Ano ba yun, Lisha? Ano ba? Ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Lie detector test talaga to. Pero yun, parang pag nagdo-drawing ako, mas nakakapag-isip ako positively. Pero yung pagdo-drawing ko, hindi lang siya yung parang, mag-drawing ako ngayon, okay. Parang depende sa mood. Tsaka output ba tawag sa gano'n? Parang gano'n, yung parang doon mo binubuhos. Outlet siguro. Outlet pala, ayun. Outlet. Doon mo binubuhos yung mga parang creative thoughts talaga, gano'n. Or kahit minsan, Actually, go with the flow lang. Para siyang breathing eh. Or release mo lang siya ng Natural lang. Parang pag na-feel ko lang mag-drawing, mag-painting, okay, gagawa ko. Pag hindi ko feel, tapos sabi ko, ay, may free time ako. Pero hindi ko na-feel mag-drawing, tapos mag-drawing ako. Hindi, wala, pangit, ganun. Hindi, ewan ko. Kailangan na-feel ko siya na gusto kong gawin. Pag di ko gusto, pipilitin ko lang. Just na gano'n, bakit parang... Ba't pinagbago? Oo, ang laki ng... Binagbago mo mula nung nakilala ka namin. Wow. Hindi naman sa aspect na yun. Nagbago siya kasi yung pagiging opinionated, for sure, meron ka namang thoughts in mind. Pero you choose not to say it, di ba? So, yun, constant effort din na ginagawa mo siya before. Pero ngayon, sinasayo mo na siya. Ibig sabihin, nagbago ka talaga. Ibig sabihin, merong trigger kung bakit mo siya ginagawa na ngayon. Siguro,
feeling ko, yung from before natin na parang when we have discussions, ganyan, observer pa lang ako noon. Parang, I feel like hindi pa ako eligible to really speak out kasi nag-aaral pa ako. Parang gano'n. Trying to learn. So parang pag magsalita ako, hindi ko naman sure kung okay talaga yon or kung ano man, parang ganyan. So, lagi kong suggestion, to meet halfway, base sa opinion ng dalawang tao, kung ano yung pinagtatalunan. Parang ganun yung input ko, more of in the middle, para, kasi dun nga ako nagba-base sa dalawang opinion. Pero, parang as we grow, ayun nga, na mas natututo na ako, so mas alam ko na, mas meron na akong, okay, alam ko naman na to, pwede na ako magbato ng idea in a more legible and, anong tawag doon, yung may assurance na idea or opinion. Kumbaga, depende sa kung anong pipiliin Anong bagay yung pinag-uusapan. Anong bagay yung pinag-uusapan. Pero, ibig ko sabihin, kung ano yung tama sa pananaw mo. Hindi lang sa pananaw ko. Parang, I feel like, yung, tama for majority, parang ganon. Yung magbe-benefit lahat, parang ganon. Rather than, okay naman yun. Tama lang sa akin. Parang, kasi iba-iba tayo ng perspective sa life. Para hindi mo siya nasasabi or hindi mo siya nagagawa. Since you're talking about parang benefit ng lahat. Pero syempre, nakaka-burnout din kasi yung ganun eh. Yeah. Yung lagi mong kinoconsider yung lahat, pero yung gusto mong mangyari, hindi mo siya nasasabi or hindi mo siya nagagawa. Ngayon, since may kanta tayong time, gusto ko, i-focus mo yung sarili mo. Ano yung, sa tingin mo, paano mo ma-relate yung sarili mo, thinking about yourself dun sa kanta natin time? Nung bata ako, parang gusto ko mangyari nga lahat ng bagay sa buhay ko. Yung mga gusto ko, yung mga pangarap ko, nang bata pa ako. Like, teenager, ganyan. Tapos, mag-artista. Pag gusto ko mag-acting sa roles, gusto ko, masama ko sa Game of Thrones, ganyan, kung anong palabas. Parang basta bata pa ako, mahilig na ako mag-acting, drawing. So, fantasy nandun mo siya. Parang gusto ko na, bata pa lang, ma-achieve ko na yon. Tapos nung birthday ako ng 17, naalala ko, di malimutan. As in, nung 12, magta-12 midnight, nakatingin ako sa cellphone ko. Tapos 12 na. So, umiyak ako kasi sabi ko, wala pa ako na-achieve, nag-aaral lang ako. Or bahay, parang ganyan. Tapos nagdadrama. Pero yun lang, parang sabi ko, mahilig kasi ako manood ng mga movies. Parang sa sobrang panonood ko rin, nai-inspire ako na gusto ko na mangyari to. Pero in reality, wala naman akong ginagawa. Kaya, doon ako nag-start na, sabi ko, sige na nga, magta-try na ako. Nung show BT, tinanong ako ni teacher noon, one-on-one, ano bang gusto mo mangyari? I wanna be a Sabi K-pop star. Parang ganun. Gusto ko pa mag-debut sa Korea. Hindi ba ganun dito? Parang ganun. Parang yung dream naman na yun, ano lang siya, yung parang as of the moment. Kasi yun yung hilig ko. Parang ganun. So, either way, okay lang na, okay. Kung hindi, edi okay. At basta kung ano nung time na yun, try lang ako ng try kasi wala naman akong ginagawa. Tapos, later on ko lang na-realize na, during the training na naman na bakit ko kailangan, doon, Korea pa mag-K-pop, pwede naman na tayo nga mga Pilipino. Doon ko na unti-unti, nung nagte-training na tayo, unti-unti ko na-realize na, daming skillful sa Korea. Yung mga nagko-cover nga, ang lulupit. Tapos, yung iba kaya sumayaw, katulad niya, parang kaya na kumanta, kaya sumayaw. So, hindi kailangan na, dahil yun lang yung nakikita ko, yun yung gusto kong gawin. Parang pwede kang gumawa ng sarili mo. So, parang, okay, ito na pinanindigan ko. Curious lang ako kasi anong tao or any character, any concept. Walang limitation kasi nga naman di ba? Ang unang pumasok sa isip ko yung word lang ng time, hindi yung song mismo. Pero kung yung time lang as a word, as a concept, ang nakita ko sa kanya parang somewhere outside the galaxy na ewan ko, ang hirap i-describe nung na-imagine ko, pero para siyang dragon, pero isipin niyo yung dragon na hindi yung usual na Game of Thrones dragon. Para siyang stars na nagsama-sama na gumagalaw-galaw. Parang gano'n, di ko alam ba't yun naisip ko sa time as it. Pero parang gano'n. Parang siyang parang nasa tubig lang, pero
umiikot-ikot and all, parang gano'n na parang siyang dragon. Hindi po ako sanay matulog ng walang katabi. Oo. Alright. FYI. Pero yun, parang, ano yun? Ayun nga, nung time na yun, nung na-diagnose siya, very mas worse yung situation niya than ngayon. Parang, bago pa lang siya noon. Kasi naririnig ko talaga umiiyak sa gabi, ganyan. Ayoko na isipin. Anyway, so, parang nung time na yun, siya school lang ako, pasok. Tapos, hindi ko kasi nagwo-work na siya. So, nakakapasyal-pasyal kami sa ibang bansa nung time na yun. Although training, pinapayagan naman ako mag-absent na matagal. Kasi mamatay ako, kawawa na may anak ko. Feeling mo ba magbabago pa yung perspective mo? Mga bago yan. Oo naman. Gusto ko lang malaman sa kung ano yung naisip niya ngayon. Pero ang gusto ko, parang kumbaga yung 30 naman, hindi naman kailangan mamatay ako ng 30. Kumbaga, pwede na, okay lang kung ano mangyari. Pero parang pinakagusto ko, parang tumira sa Mars. Probinsya, yung parang anong tawag doon? Mga ganun. Basta, Para yung mawala ka sa radar. Go ghost. Magtuturo na lang ako ng mga kindergarten. Nursery. Mag-alaga na talaga yung gusto mo? May naisip na ako bigla na mas, siguro may sense na hindi baka by 30, hindi pa ako mag-disappear sa probinsya, ganun. Onesie, yes. Hindi totoo ka, medyo may na-excite ako na kasi ano pwede artist mangyari. pa siya. Artist ka pa. Ang dami mo gusto mangyari. Ano mo, ibig sabihin, hindi ka Kasi sensitive. Siguro dahil yun nga, parang importante sa akin yung rest. Peace of mind. Yun din siguro, nalulungkot. Hindi lungkot-lungkot, pero na stress, na iinis, nalulungkot pag hindi ako nakapahinga. Kailangan naman kasi ng lahat ng tao yun. Parang yun, kailan ko na plan ng umuwi. Tapos, shucks, hindi pala ako makaka-uwi kasi may biglang ganito. Yung mga spontaneous things, di ako pwede sa spontaneous. Okay, maraming salamat sa inyo sa pag-interview sa akin. Sana marami kayong naitanong sa akin. Good thing na nalaman natin ang tumatakbo sa utak ni Justin at natanong naman natin yung mga bagay na gusto nating malaman. Sana may nalaman din kayong ibang bagay kay Justin na ngayon lang rin namin nalaman na muntik niya na pala kaming ibon. Huwag ka magano na, Ipapost ko nga yun. Hindi kami magtatanim ng sama ng loob sa'yo. Oo. Kasi hanggang ngayon masama ang loob na. Papakita ko sa inyo, hanapin ko yun. Salamat din sa lahat ng nanonood ng podcast namin at Time First. Abangan nyo po ang susunod na episode. May natitira pa si Josh at si Ken. Thank you so much. Bye-bye. Thank you. Thank you for listening, Time First. Maganda yung Mic drop.